Ayun, welcome to MRC Tech. So ngayon ang gagawin natin ay installation and configuration ng DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. So ini-install natin ang Dynamic Host Configuration Protocol para sa dynamic assigning of IP address doon sa ating mga client computer. So for example, pag gumawa tayo ng bagong scope, for example, gagawa tayo ng 20, no, 20 na IP address na i-assign natin doon sa 20 computer. So, start IP natin, halimbawa, IP address na ibibigay natin ay 188.1.4.201. So, dahil nga 20 na client computer ang pag-a-assignan natin neto, so mag-i-end tayo ng IP sa 188.1.4.220. So next na task na gagawin natin is to join client computer to server's domain na mrctech.local. So kapag na-install na natin at na-configure ang DHCP, so pwede na nating ma-join yung ating mga computer na sakop doon sa network natin. So, sa domain na pag-join na natin ay ang mrctech.local. Then, pangatlong task na gagawin natin is ilalagin na natin ngayon yung user account na ginawa natin nung unang video tutorial. Yun, si Mark Olita and si Rainier Camiloza. So, let's start. So, una, open na natin itong ating server computer. Lakihin lang natin. Ayun. And then, open natin ang server manager. So, ito na ating dashboard. So, makikita natin dito yung unang install natin, si ADDS and si DNS. So, next na i-install natin ay ang DHCP. So, go lang tayo sa dashboard ulit, then click Add Rules and Features. Click Next, Next, Next ulit. Then, dito sa List of Rules, ise-select lang natin ang DHCP server. So, eto yon. Then, sa Features, Add Features lang. And click Next. So, dito, default lang. Wala na tayong idadagdag din. Next lang ulit. And next lang ulit dito. Then, check natin itong restart the destination server automatically if required and click yes. Then, click na natin ang install to start the installation process for DHCP server. Then, after nyan, hintayin lang natin matapos. Ayun, okay na. So, tapos na ang installation ng DHCP. Pero para makompleto yung installation ng DHCP, click natin itong Complete DHCP Configuration. So, click lang natin yan. Ayan, click lang natin ulit ang Next. And click natin ang Commit. And close na natin. So, yun. Okay na siya. Pwede na natin i-close. So, ibig sabihin, okay na ang ating DHCP. So, pagkatapos nun, install lang natin or pagkatapos ng installation ng DHCP, click lang natin itong DHCP rito. Then, right-click Server 12 para ma-configure naman natin ngayon yung sa scope ng ating DHCP. Then, click lang natin ulit ang DHCP Manager. Ayan. Then, expand server 12 and click IPv4. So, dito makikita nyo, wala pa siyang laman. Ito, add scope ang nagpakita. So, dito tayo gagawa ng dynamic IP address na i-assign natin para doon sa mga client computer. So, right-click lang natin itong IPv4. Then, click
new scope. Ayan, click lang natin ulit ang next. Then name, so MRC Tech. So kahit anong pangalan naman ilagay nito, pwede siya. So MRC Tech scope. So sa description, kahit di na natin lagyan, wag na natin lagyan yan. Then click next. So start IP kanina, 188.1.4.201. So dahil nga 20 na client computer ang ating bibigyan ng IP address, so mag-e-end tayo sa 188.1.4.220. So 20 IP addresses ang pwede niyang may assign sa 20 rin na client computer. Then click lang natin dito ang next pagkatapos niyan. Then sa exclusion, wag na natin lagyan, hindi na tayo maglalagay doon. So next, then dito default lang tayo dyan. Sa router, ayun, pwede nating ilagay dito yung IP address ng ating router if ever na meron tayong internet connection, para magkaroon din ng internet connection yung ating server at yung ating mga client computer. Pero sa ngayon, default na natin na wala tayo munang ilalagay dyan. Then click lang natin ang next. Yan. Then dito naman sa server, domain name and DNS server natin. So makikita nyo dito yung IP address ng ating server computer automatically na naka-assign na dito. So wala na akong babaguhin pa dito. Click lang natin ang next. Then win server, wala na rin tayong ilalagay. And default lang tayo. Next lang and finish. So okay na. Andito na yung ating scoop na MRC Tech scoop. Then sa address pool, makikita natin dito yung IP address na inassign natin para sa start IP and end IP address. So 201 hanggang 220. Make sure din dito sa scope option nyo, makikita nyo dapat ang DNS server. So ito yung IP address ng ating server computer. And yung ating domain name na mrctech.local. Now, na nakapaglagay na tayo or nakapag-install na tayo ng DHCP, na configure na rin natin ang scoop niya. So ibig sabihin, doon sa network natin ay madedetect na dapat ito ng ating client computer. So check natin, close na muna natin yan. And ayan, punta tayo ngayon doon sa client PC natin. So ito na yun. Ito, i-maximize na muna natin. So ito ang ating client PC. Check natin kung si mrctech.local ba ay na-detect niya. Ayan, click natin dito. Ayun, wala pa, hindi pa niya na-detect. No network ang nagpapakita. So type na lang natin dito for shortcut ng ating network control panel, ncpa.cpl, and click or hit enter. Ayun, okay na. So check natin ang details kung anong IP address. So ang IP address niya dito is 192.168.0.101. So ito yung IP address pa doon sa router na nakasaksak dito sa aking ginagamit na laptop. Ayun, shout out sa SAT-VTAC, St. Anne Technical Vocational Training and Assessment Center sa pagpapahiram ng laptop. Ayan, tuloy na tayo. Close na natin ito. So ang gagawin lang natin dito para mag-refresh yung IP address is disable natin, no? Try muna nating i-disable and enable ulit natin yung network device. So kapag yung IP address ay nagpakita pa rin is yung sa router, so kailangan nating i-disable yung IP address nung ating router na nakakonect. So click natin sa malamang naka-enable pa nga yun. Ayun, IP address pa rin nung ating router. So open natin ngayon
ang ating router. So, eto siya. Open natin ang web browser. So, ang gamit ko na nandito ay Microsoft Edge. Built-in browser ng Windows 10. Ayan. So, type natin ngayon dito yung default gateway or yung IP address ng ating router. So, makikita natin dito yon. Ayan. So, yung default gateway, yun yung IP address ng ating router. So, ayan. Click natin yung details. So, eto siya. Ayan. 192.168.0.1. So, gagawin natin, i-disable natin ang DHCP ng router dahil siya na yung nakakapag assign ng dynamic IP address dito sa ating client computer. So, ang gagawin natin is yan, balik na tayo dito. Okay, complete. Ngayon pa lang na-open itong browser nito. Continue without signing in. Ayan, okay na yan. Then, stop na rin natin yan. Gawa na. Open na natin ngayon ang user interface nung router. So, 192.168.0.1. Yan, TLWR845. So, type lang natin dito ang username and the password. Then, login natin. So, check natin ang DHCP. Sa malamang, ito ay naka-enable pa yung DHCP niya. Kaya hindi po mapasok yung DHCP na ginawa natin doon sa server. Yun, no? O, diba? Naka-enable pa siya. So, disable na natin ito para hindi na makialam itong router na nakakonect dito sa ating computer. Then, save natin. Yan, minimize na lang muna natin ito. Tapos, balik tayo dito sa network control panel natin, sa network connection. Click natin ulit ang disable this network of your device. Oh my God. Hindi na kinaya nung ano. Hindi na kinaya. Ubus na ang memory. Buenas. Oracle. Yan, nag-restart si Oracle. Yan, hintayin lang natin siyang makapag-login, then check ulit natin. Darandan. Ganda ng recording eh. Sabay restart si Oracle eh. Yan, hintayin lang natin matapos. Hindi niya na siguro kinaya kasi ang daming nga ring nakakonect yan. Nakakonect yung router doon sa VirtualBox machine natin. Pati yung flash drive ko din connected din doon sa VirtualBox. So, pakikita ko sa inyo mamaya naka-open din yung flash drive. Yan, client PC. So, mas matagal mag-open ang client kaysa sa server. Mas mataas din naman ang version ng ating client, Windows 10. And si server 2012 ay Windows 8.1 ang kanyang version. Ayan. So, check natin. Medyo naglo-loading pa lang siya. So, pero nai-ano naman na ayan. So, mrctech.local. So, nakita nyo na, di ba? Connected na siya. So, bakit connected na siya sa mrctech.local? Yun nga ay dahil naka-disable na yung ating router's DHCP. So, ibig sabihin, ang babasahin na lang or ibabato na lang dun sa network natin ay ang dynamic IP address na inassign natin doon sa server natin, yung DHCP. So, click na natin. Sige, it's either yes or no. Walang problema. Open na lang natin ang discovery niya. So, check natin kung ano yung IP address. So, ang ina-expect ko na IP address nito ay 188.1.4.2
201 dahil yun yung first IP address nung scope na ginawa natin kanina. So, check natin. Yan, open natin ang network or yung shortcut kanina is ncpa.cpl. So, same din lang naman yon, walang pinagka-iba. Yan, change adapter option, click natin. Ayan, eto na siya. So, mrctech.local. Yan, details, eto. Ayan, 188.1.4.201. Kung mapapansin nyo, wala siyang default gateway dahil hindi na ako assign ng router's IP address natin doon sa scope kanina nung nag-configure. So, DHCP server, eto siya, and DNS server, 1.4.3. So, ito yung IP address ng ating server computer. So, ngayon, dahil okay na at detected na ng ating client computer yung ating domain na si mrctech.local. So, ibig sabihin, pwede na natin ngayong i-join itong ating client PC doon sa ating server's domain na si mrctech.local. So, close na natin ito. Ayan. Close na rin natin yan. So, paano natin i-join? Click natin ang File Explorer na to or Window plus E. Mag-o-open itong File Explorer. Then, right-click this PC. Click Properties. Ayan. So, ready to join na itong ating client PC. At mamaya, ilalagin na rin natin yung dalawang user account na ginawa natin. So, scroll down, hanapin natin si rename this PC advanced. So, eto siya. Ayan, computer description, lagay na natin. Sige, client, computer. Then, click change para computer name. Ayan, change na rin natin ang computer name. Computer name natin ay, ayan, client. Ayan, client na. Computer name natin is client. Client computer. Ayan. Then, sa domain. So, sa domain, type na natin dito yung ating domain. mrctech.local. So, small letter or capital letter, walang problema yon. Mas dinisign ko lang siya sa ganyan ang pagkakatype ko ng mrctech. And click natin ang okay. Yan. So, dito sa Windows Security, username, ito ay username syempre ng ating server computer. So, type natin dito ang administrator dahil ito ang username ng ating server computer. And yung password ng server computer. Pag okay na yan, administrator and the password, click lang natin yung okay. Yun, so welcome to the mrctech.local domain. So, ibig sabihin, pasok na tayo doon sa domain ng ating server computer na si mrctech.local. So, click lang natin itong okay. Ayan. Then, you must restart your computer to apply these changes. So, okay na natin yan. And, click natin si close. And, click natin ngayon si restart now. At magre-restart na itong ating client computer. So, pagka-restart nyan, pwede na nating i-log in yung ating user account na ginawa doon sa unang tutorial video natin na si Mark Olita and si Rainier Camiloza. Yan, dahil VirtualBox ang gamit ko, yan, hindi tayo pwedeng magpipindot doon dahil pag pumindot tayo doon, ibig sabihin panibagong installation ulit ng operating system. So, automatic kasi siya na nagbo-boot doon sa ating bootable installer. Hintayin lang natin saglit. Then, pagkatapos nyan, pwede na nating i-log in
yung ating user account. Ayan. So, okay na. Ayan. So, makikita natin client PC and meron na ditong other user. So, click lang natin yung other user para ma-login natin yung user account na ginawa natin doon sa unang video. So, try natin si Mark Olita. Then, yung password niya. Ayan. Enter Mark Olita. So, I think tama siya dahil nagpakita doon yung pangalan. Mark Olita. So, magla-login na tayo ngayon doon sa Mark Olita account natin na ginawa doon sa unang video. Hintayin lang natin matapos. Ayun, no? Oh, hi! Ayan, okay na. Pasok na ang ating user account na si Mark Olita. So, check natin. Ayan, mrctech.local. And yung user account. Ayan, tingnan natin dito. Ayun, Mark Olita. So, next. Okay na, na-login na natin si Mark Olita. Ngayon, try naman nating i-login yung isang user account na ginawa naman natin, si Rainier Camiloza. So, ang gagawin natin, click lang natin itong start. Then, click natin ito, si Mark Olita. Ayan. Then, click switch user. So, ilalagin naman natin ngayon yung isang account na ginawa natin nung unang video na ginawa natin. Okay na tayo kay Mark Olita. So, next is si Rainier Camiloza naman. So, hintayin lang natin mag-loading or matapos itong ating client computer. Ayan. Yun, o. So, click natin ulit ang other user. Ito siya. And, ilalagin na natin ngayon si Rainier Camiloza na account. So, type natin ang password ni Rainier Camiloza and enter. Yun, nagpakita na Rainier Camiloza. So, ibig sabihin, tama yung password. Maybe. Tama sana para ma-login natin. Tagal-tagal pa naman mag-login na itong client computer natin. Ayan. So, medyo kinukulang lang din tayo. Yan. Ayan, o. Yan. Diba? Ito yung ating server. Nakalock na siya. Si client computer. Plus yung ating local account. So, ito si MRC Tech local account natin. Ayan. So, mapapansin nyo pala, sabi ko kanina, no, meron itong connected din sa flash drive. So, napakita ko sa inyo. Tingnan natin kung nakakonect ba. And, matagal pa naman yan. So, pasok natin muna ito. Ayan. Mas mabilis si, server. Ayan, o, diba? Check natin yung atin, ayun. Palaki na rin natin. Ayan. So, na-open natin ang ating flash drive. Ito siya. Ayan, yung mga application. Nandito rin. Kaya may na-install ako dito. Ayan. Word and PowerPoint. Ayan. Ayan. Okay na. Then, close na natin to. Balik na tayo dun sa client computer natin. Na may katagalan talaga. No? Si Windows 10. Ayan. So, pwede pa akong matulog muna. Ayun. Natapos din.
Grabe yan, tagal ng prosesong ginagawa ng Windows 10. Ayun, okay na. So, mrctech.local. So, same pa rin ito ng IP address kasi nasa isang computer lang, client computer. Itong ating si Mark Olita and si Rainier Camelosa. So, click natin itong start. Tingnan natin kung ito nga ba ay si Rainier Camelosa. Ayan, okay na. So, tapos na ang installation ng ating DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. So, yung IP address na ginawa natin sa scoop ng DHCP ay pumasok na doon sa ating client computer. So, makikita yan. Double check natin dito ulit. Makikita nyo ang IP address dito ay kung ano yung nilagay natin sa start IP dahil ito lang naman ang computer pa na kumonek doon sa ating domain or sa server or sa network natin. So, yun ang una na IP address na marireceive ng ating computer. Dahil nga, yan, isa pa lang naman eh. Kaya ang IP address na ito ay ang 188.1.4.201. Check natin dito. Yan, 188.1.4.201. Okay na. Sana install na natin ng ADD ang DHCP, no? DHCP na-install na natin, na-configure na rin natin ang scoop, yung start IP and end IP, plus na-i-join na rin natin etong client computer doon sa ating server's domain na si mrctech.local. Nakapag-login na rin yung ating user account na si Mark Olita and si Rainier Camelosa. Okay, good luck guys. Sana ay maging malaking tulong sa inyo itong video tutorial na ginawa ko.